Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong gagawin ngayon guys. Isang electric pan. So, ang electric pan na ito guys ay ito yung brand niya guys oh. Yan. So, yan. Yan. So, yan yung brand niya guys. Tapos guys, ang problem dito ay sunog yung thermal fuse. Yung thermal fuse niya ay sunog. So, ngayon, ituturo ko sa inyo paano tayo mag-bypass ng thermal fuse. Paano natin i-bypass yung thermal fuse. So dito tayo guys, step by step tayo guys. So, kapag nalaman na natin na sira yung thermal fuse, open na yung thermal fuse, ito yung susunod natin na gagawin. So, at nalaman na rin natin, halimbawa, nalaman na rin natin na okay yung motor. Ito, dito. So, ito yung, dito tayo magte-test sa motor dito, sa dalawang ito. So, kung okay yung motor, na test na natin, tapos, confirm na yung thermal fuse ang sira, paano ba siya i-bypass? So, yan yung ituturo natin guys. Okay? So, dito tayo magsimula guys. Kapag nag-bypass tayo ng thermal fuse, dito tayo magsimula sa selector speed. Dito sa selector speed. Dito. So, ang gagawin guys, hanapin natin ang common dito. Yung common. So, ito yung line. So, ito yung line. Dito ito nanggaling sa AC cord dito. So, ito yung AC cord niya. Tapos, ito yung line, yung kulay black. Dahil siya ang dumaan ng selector speed dito. So, kung siya ang dumaan ng selector speed, siya yung line. Okay? Siya yung line. Tapos, kung sino yung dumaan dito sa nipple, ito, kung anong wire ang dumaan dito sa nipple, siya yung common. Okay? Siya yung common. So, ang ibabypass natin ay ang common na wire. Okay? Itong common na wire. So, tingnan natin. Tingnan natin dito guys. So ang kulay ng common guys ay white. So itong yellow, gray at saka black, ito yung number 1, 2, 3. So yung speed niya guys, ayan, tingnan dyan guys. Ayan. So itong kulay guys na yellow, gray at saka red. So itong red, ito yung speed number 1. Itong gray, ito yung speed number 2. Itong yellow, ito yung speed number 3 dito sa selector speed. So, yung isang wire, ito, yung white, yung kasama ng speed number 1, number 2, number 3, ito, yung kasama niya, yung white, ito yung tinatawag na common. Ito yung tinatawag na common. So, ito yung ibabypass natin guys. So, ito yung ibabypass natin. Yung common wire, ito yung ibabypass natin doon sa kapasitor. Okay, so, ganun yun guys. Paano gawin? Paano mag-bypass? So, nalaman na natin kung alin dito sa mga wire na magkakasama silang apat guys. So, itong number 1 ang red, speed number 2 ang gray, tsaka speed number 3 ang yellow. So, itong white ay common. So, ito yung ibabypass natin, guys. So, ang gagawin ay kailangan lang natin siyang sundan. Sundan lang natin siya kung saan nagpunta ang white. Okay? So, dito yan. Dito ang white. Papunta na siya dito sa
motor doon sa loob. So ito yung tinatawag na bypass, guys. Ito yung tinatawag na bypass. So yung common, yung kulay puti, ito pinutol na natin siya. Ayan, yung kulay puti. Ayan, ito. Yung kulay puti, pinutol na natin siya dito sa kanyang karugtong na kulay puti. So ibig sabihin, hindi na siya nakapunta doon sa motor. Itong kulay white na wire o yung common, hindi na siya nakapasok doon sa motor kasi binaypas, kasi pinutol na natin siya. So tapos pagkatapos nating maputol siya, ayan, yung common, yung white, ito yung kasama niya, yung red, speed number 1, yung yellow, speed number 2, yung gray nasa ilalim, yung speed number 2, yung gray. Itong yellow, speed number 3. So, yung red, speed number 1. So, guys, pinutol natin siya dito. Tapos, ito na yung tinatawag na bypass. Okay? Ito na yung tinatawag na bypass, guys. So, pinutol natin siya. Tapos, nagdugtong tayo dito ng wire. Ayan, nagdugtong tayo dito ng wire. Ayan. Ayan, guys. So, tapos, dito na tayo naglagay ng fuse. Okay? So, safe pa rin siya, guys. So, ito yung tinatawag na paano mag-bypass ng thermal fuse. So, safe pa rin siya dahil may fuse siya. So, ito. Ito na yon i-connect natin. Saan natin ito iba-bypass? Yan yung term, guys. Saan natin ito iba-bypass? Saan natin ito iba-bypass? Kasi pinutol na natin yung common na white. Ito, nilagyan natin siya ng thermal fuse. So, ang tanong, saan natin ito iba-bypass? Okay? So, dito natin yan iba-bypass sa may kapasitor. Dito. Dito, guys, sa dalawang terminal na ito. So, dito natin siya iba-bypass. So, papunta na ito doon sa loob. Okay? So, paano ba mag-bypass? Paano ba? Saan ba sa dalawang ito dapat i-connect natin? Saan ba sa dalawang ito dapat i-connect natin ang wire na binaypass natin? So, ito. Saan ba talaga? So, ito yun, guys. Ituro natin, guys. Okay? So, ayan. Kuha muna tayo ng tester. Test probe. Tapos, ito yung AC cord. Yan. Ito yung AC cord. So, ang hirap kasi, guys. Walang maghawak ng cellphone. Yung camera natin, ang hirap. So, guys. Isubukan lang natin, guys, na ma-explain natin ng tama ito. Kasi, ang hirap kasi. Walang maghawak ng cellphone. So, ayan, guys. Ayan. Tingnan, guys. Ayan. Ayan. Naka-connect na ang test probe sa AC cord. Naka-connect na siya. So, tingnan yung tester, guys. Tapos, nakaselect na tayo sa number 1. Ayan. Yung selector speed, nasa number 1. Bakit nasa number 1? Kailangan talagang nasa number 1 yan kapag nag-bypass tayo. Kasi, para makita natin yung reading ng tester. So, para malaman natin kung saan natin ikakabit sa dalawang terminal na ito. So, kailangan talaga naka-speed number 1 siya. Kasi yung speed number 1 ay running winding. Yan yung starting winding. Yang number 2 ay additional na lang. Yung number 3 at additional na lang yan. So, ito talaga ang importante, ang speed number 1. Kasi yan yung running winding or starting winding. So, kailangan naka-select tayo dyan kung mag-bypass tayo ng fuse. So, yan na yun, guys. Tapos, balik tayo dito. Okay, guys. So, ito na yung wire na binaypass natin dito. Tapos, may thermal fuse na siya dito sa loob. Nilagyan na natin yan ng thermal fuse dito sa loob. Tapos, saan ba natin i-connect ang wire na ito? Saan ba natin ito iba-bypass? Okay? Sa dalawang ito. So, guys,
doon tayo magkukonek sa may pinakamalaking reading. May pinakamalaking resistance. Okay? So, ang gagawin guys, doon tayo magkukonek sa may pinakamalaking resistance sa dalawang ito. Okay, subukan natin kung alin sa dalawang ito ang may pinakamalaking resistance. Doon tayo magkukonek. Huwag tayong mag-connect sa may maliit na resistance dahil baliktad ang ikot ng electric pan natin. Ang hangin ay nasa likod. Yun guys ang mangyari kapag baliktad ang pagkabit natin guys. Okay? So, kailangan tama yung pagkabit natin para ang hangin ay nasa harapan mo, hindi sa likuran mo. Okay? So, ito guys. Subukan natin itong i-connect dito guys. Tapos, tingnan yung tester. Okay? Subukan natin i-connect. Dito tayo guys. Ayan, dito tayo mag-bypass. Dito tayo mag-bypass. Ayun. So, yung resistance reading niya ay 10. So, nasa 14. Nasa 14. Tapos, nasa extend tayo. Ang reading niya ay napakababa. Nasa 140 ohms. Okay? Dahil nasa extend tayo guys. Tapos ang reading niya ay 14. 14 times 10 equals 140. So ang reading niya guys, dito, ang reading niya dito ay 140 ohms. So napakababa guys. Napakababa. So hindi tayo dito magkukonek. Tingnan natin sa kabila dito. Ayun. So tingnan guys, tingnan. Napakataas ng resistance niya. So, nagiging 26. So, 26 times 10, nagiging 260. So, 260 ohms, dito tayo magkukonek. Hindi dito sa kabila. Ayan, tingnan guys. Ayan, napakaliit ng resistance. Nasa 140 ohms. Okay? So, hindi tayo dito magkukonek dahil baliktad yung ikot ng electric pan natin. So, dito tayo magkukonek guys. Diyan. Dahil yan ang pinakamalaking reading. Nasa 260 ohms. Okay? So, guys, nakita na natin, nalaman na natin saan magkukonek, saan ilalagay itong iba-bypass natin na wire. Dito tayo maglalagay. So, guys, mag-skip tayo. Ilagay natin ito dito. Tapos, testing tayo. So, skip muna tayo guys. So, guys, promote muna tayo ng channel. Paki-like, subscribe, and share. Ang video na to ay para lang sa mga beginners. Maraming salamat guys. So, guys, ayan. Balik tayo guys. Ayan. Nagawa na natin siya guys. Ayan. Nalagyan na natin ng electrical tape. Yung wire na iba-bypass natin. Ayan. Ayan. Na-connect na natin siya dyan guys. Tapos, guys, nagkuha tayo ng resistance ulit. Ayan, nagkuha tayo ng resistance. Tapos, tingnan yung reading ng tester, guys. So, nagiging 34 ohms. Nagiging 34 ohms o times 10 kasi nasa extend tayo. Ayan. So, 34 times 10 equals 340 ohms. So, bakit nagiging 340 ohms? Dahil hinigpitan na natin ang pagkabit sa kanya. Kanina, hindi mahigpit yon dahil hindi pa siya naka-electrical tape. So, ngayon, yung reading ng tester ay nagiging 340 ohms dahil hinigpitan na natin siya. So, ayan na guys. So, testing tayo guys. Testing tayo sa ginawa natin kung iikot ba siya. So, testing tayo. Plug in tayo. Tapos, nakaselect na yan. Selector speed 1. Yan. So, testing tayo guys dahil malapit ng 15 minutes. So, bago tayo mag-testing, promote ulit tayo ng ating channel. Paki-like, subscribe, and share. Ang video na to ay para lang sa mga beginners. So, maraming salamat guys. So, plug in tayo. Yon, umikot na siya guys. Yan guys, umikot na siya. So, yan, umikot na siya guys. So, walang hangin dito guys, oh, sa likod, walang hangin. Doon yung hangin sa harapan. Okay? So, guys, anong gagawin dito guys? Anong gagawin dito? So, ang gagawin dito guys ay ipasok ito sa loob ng motor para makaramdam siya ng init. At magka-cut off pa rin siya. Okay guys?
Ang gagawin dito, pasok natin yan dyan sa motor para makasense siya ng init, makaramdam siya ng init at magka-cut off pa rin siya. So guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat guys. Maraming salamat.